Update naman tayo sa nasunog na bus sa EDSA Ayala. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Rafi, nasa bandang EDSA Ayala tayo ngayon kung saan isang bus ang nasunog kanina lamang. Katabi natin ngayon ang driver nitong si Alan Tamparong. Siya ay driver ng Share Transport. So ano po nangyari dito kanina? Anong oras nasunog ito? Pakikwento po yung nangyari. Dumating po kami sa Ayala, alas mahigit po kumulang yun. Tapos, pagbaba ko ng pasahero, may naamoy akong gusto. Kaya pinababa ko na rin konduktor. Ako dong silip nga sa ilalim. Yung sinilip niya, sabi dong galing sa ilalim ng usok. Nagkataon na po yung stoplight. Tinawid ko na lang po dito sa may tapat ng gasolinahan. Dapat ko na, pagdating dito sa may gasolinahan, tigil ko. Pinababa ko yung mga pasahero kasi palakas na ng patakas yung usok. Maya, hindi na talaga kaya. Pinatay ko na lahat. Pati relay, yung makina. Saka ako na iniwan. Wala ng pasahero lahat. Nakababa na lahat. Sir, bago kayo bumiyahe, na-check nyo po ba yung makina kung maayos? Opo, ma'am. Galing po kami sa motor for kaalis bago kami umalis dito. Rafi, ayon dito kay Alan, biyaheng Pasita na Botas itong bus nila. At sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa sino mang sakay ng bus. Mga 30 pasahero pa raw ang sakay niya nung mapansin nga niya yung usok. Sa ngayon ay fire out na at kaha na lang sa bandang harapan nitong bus yung natitira. May mga konting cushion pa na naiwan sa bandang likuran ng bus pero talagang maitim na ito, hindi na ito mapapakinabangan. Nandito yung mga tauhan ng Bureau of Fire at ng MMDA at sa ngayon ay inihahanda na Rafi ng mga taga-MMDA na ma-record itong bus. Sa ngayon ay meron din silang mga tauhan na nagsasaayos ng daloy ng trapiko dahil talagang mahaba na yung pila ng mga sasakyan na naipon dahil nga dito sa aksidente ng bus na ito na nasunog kanina lamang. Sa ngayon ay binubugahan pa ito ng tubig ng mga taga-Bureau of Fire para masigurong wala na talagang magsaspark or whatever dito sa ilalim ng bus. Napakalakas din ng amoy ng diesel dito sa ating tinatayuan, Rafi. So payon natin dun sa mga motorista kung maaari iwasan muna itong northbound lane sa may bandang EDSA Ayala dahil nga dito sa nasaraduhan na kasi yung mga bandang 2 lane o 3 lane nitong EDSA Ayala dahil nga dito sa nasunog na bus. Rafi? Tina, tama ba yung nabanggit ng driver na may malapit na gasolinahan dyan sa lugar? Ano yung binabanggit niyang gasolinahan? Yung gasolinahang sinasabi niya ay yung nasa kanto ng EDSA Ayala. Pero ilang metro naman yung nailayo niya. Nandito na kami sa bandang sa ilalim pa rin ng flyover pero malayo-layo naman doon sa gasolinahan. Hindi na sakali mang sumabog ito, hindi naman ganun ka-dangerous para doon sa mga nasa gasolinahan. Ang katabi nitong bus, pinark niya doon sa may bandang bakod na. Bakod na ito, Rafi. Okay, maraming salamat, Tina Panganiban Perez.